Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag o paliwanag ng Pangulong Marcos Jr. kung bakit bumagsak yung tulay sa Isabela, yung Santa Maria Bridge. Gusto ko munang i-shout out ang aking mga kaibigang subscriber researchers, si Eudora at saka si Chris Torres. Nakakagawa ako ng maraming vlogs dahil pinapadalhan ako ng materials o reaction. Okay. So ito, PTV video, nagsasalitang Pangulo, bumisita siya doon sa mismong bridge na nag-collapse at pinaliwanag niya bakit nag-collapse. Ano daw, mali yung design. Tapos, yung bridge is only good for 44 tons ang capacity. Yang dumaan, dalawang dump truck na bigat is 200 tons, talagang bumagsak. Okay, pakinggan natin ang Pangulo, then magbigay tayo ng reaction. Ito nga, na-inspection na natin. Nandito si Secretary Manny Punuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang kapunturo nito, design flaw. Design. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So, binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detail design. Design is really weak. Dahil kung tutuusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan. Tapos yung bridge, suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan, hanggang sa taas, para hanggang sa taas, para yung buong ito, ang nagsusupport sa kanya, yan yung bakal na nakikita ninyo, at saka yung simento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget, umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang may nakita na gumagalaw na mahina, kaya kailangan balikan, nag-refit. So the whole process okay naman lang yung construction, yung contractor sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa. Up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck niya, yung naiwan yung isa. Over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan ang nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una Ito yung bumili. Wala nang plate Ito. Anday, sumunod na lang ito. Ito yung una. Ito yung una. Tama. Kaya nakaganyan yan. Hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay. Pinula lahat ito. So, wala. We have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Sir, we should be held liable. Magandang tanong. Sinong mananagot? Well, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Look what happened. And then also,
those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable doon? Province. Hindi national to, national, ano to? Yeah, we have to be more careful Yeah. about monitoring Monitoring, yung mga partly. load. Kasi ganun ang problema. Kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons. Medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Okay, so, ayan. Granting na totoo yung ipinaliwanag ng Pangulo, ano? So, sa disenyo pa lang, mali na. So, maganda yung kanyang, wala siyang sinisi ng mga administrasyon. Maganda yun. Kaya lang, kung ako ang tanongin ninyo, nasimulan ito panahon ng Aquino administration, ibig sabihin, yung design, sila na yung nagsimula. Kasi, ipinagpatuloy lang ng Duterte administration. Tapos, pagdating ng Marcos administration, pinalakas. Sila ang last touch. 274 million na budget, ginastos para i-strengthen. So, kung design ang problema, tingin ko doon sa nagsimulang administrasyon. Ang next na problema, 44 tons lang ang capacity ng bridge. So, bakit pinadaan yung dalawang dump truck na ang bigat aabot ng 200 tons? Eh di ang may kasalanan yung itong present ngayon, yung nandun. Bakit? Kasi may flagman eh. Meron atang nagbabantay. Eh bakit niya pinalusot? Kaya nga hinahanap yung flagman. Bakit pinalusot? Kung hindi sana pinalusot, alam nila na 44 tons lang yung mambibigat, eh talagang babagsak. So yun, sayang ang pera ng taong bayan. So mga kaibigan, salamat sa inyong panonood sa ating channel at nakakatulong po kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo o income ng channel nito, tinutulungan natin ang Tribong Talandig, namimigay tayo ng libreng yero at pako para maayos ang mga sira-sirang bahay, tumutulong bubong ng Talandig Tribe. At namimigay tayo ng livelihood, nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Kung may itinanim, mayroong aanihin. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong, ituloy nyo lang po ang panonood na hindi kayo mag-skip ng ads. Marami pong salamat. Na anak ko dire sa saging lakatan ni Manoy Nore. O ako silang bisitahon. Mayong buntag nang. Ay, buntag. Oo. Nagaon sa man mo diya nang. Mag-abuno mi sa among saging lakatan. Nagabuno mo. So muna ni Manoy ang una ni mo Manoy nga tanom nga saging lakatan Manoy. Mauna ni, una na ako gitanam. Pila ni tanan kapunuan Manoy ang una ni mo nga tanom? 30. 30. Oh, daghan-daghan gyud. Daghan ni nga kuan. Oo, so hapit na gid ni siya mamuso. Kapit na. Kapit na gid muso. Hulyo karon naa ni puso. Mga Hulyo na ka na ni puso. Naa na. Oo, kining 30 ni mo kapunuan. Kaning 30 ka punuan. Oo, kay mga dagko naman. Mga taas na dagko na kayo. Oo. So, apil sa kuan kanang ulahi nga imong gitanom Manoy nga saging lakatan, pila ni tanan kapunuan? 202. 202 apil sa ulahi. Oh, kapila sa ulahi. Oo, so mao na ni ang saging lakatan ni Manoy Nore. Nga 202 tanan. 30 ang nauna niya nga tanom. So nautruhan pagid niya ug mao na ni ang yang gipadaghan nga iyang saging lakatan.
mga tambok yun ang tanom ni Manoy Nori nga saging lakatan. 200 to tanan. Unsay mong maistorya na ang guwahin sa padayon sa pagtabang sa abono ug sa puradan ug uban pa nga magamit nato sa saging? Magdako akong pagpasalamat sa nagtanaw og video nga mopadayon ang pagsuportar kanamo og paradan og abono og sa Ginoo Oo. nga makapas suportar gyud sa pagpaeskwela sa akong mga anak. Oo. Sige nang, salamat. Og salamat sa Ginoo. Oo.